Magandang umaga po sa lahat. Ngayon ay ating tatalakayin kung ano nga ba ang pangalawang pananaw. Ang pangalawang pananaw po tungkol sa globalisasyon ay nagsasabi na ito ay hindi lamang isang phenomenon na ngayon lang lumitaw, kundi isa po itong mahabang siklo ng pagbabago. Ayon po kay Skolte noong 2005, maraming anyo na ng globalisasyon ang dumaan sa iba't ibang yugto ng kasaysayan. Kung babalikan po natin, makikita natin na matagal nang may mga palatandaan ng globalisasyon, gaya po ng kalakalan noong sinaunang panahon. Partikular sa Silk Road, kung saan nagpapalitan ng mga produkto, kaalaman at kultura. Ang iba't ibang kabihasnan. Noong panahon naman ng eksplorasyon at kolonisasyon, lumaganap ang relihiyon, teknolohiya at kultura ng mga mananakop. Lahat po ng mga iyon ay maituturing na naunang siklo ng globalisasyon. Ibig sabihin po, ang kasalukuyang globalisasyon na nakikita natin ngayon sa pamamagitan ng internet, mabilisang komunikasyon at makabagong transportasyon ay mas mataas na antas lamang ng mga naunang anyo nito. Hindi po ito nangangahulugang ngayon lang nagsimula ang globalisasyon, pagkus ito po ay nagpapatuloy o pagpapatuloy ng paulit-ulit na pagbabago na matagal nang nagaganap sa kasaysayan ng sangkatauhan. Kaya po, mahirap tukuyin kung kailan eksaktong nagsimula ang globalisasyon dahil lagi itong muling lumilitaw sa iba't ibang yugto ng panahon. Ang mas mahalaga po ay ang pagtingin natin sa iba't ibang siklong dinaanan nito upang mas maintindihan natin ang epekto at anyo ng globalisasyon sa bawat panahon. Yun lamang po, maraming salamat.